Madilim, mabigat ang hangin sa loob ng cabinet, parang may ulap na humihigpit sa dibdib ko. Nag-ipon ng amoy ng kahoy, ng lumang damit at isang bagay na maalat at malamig na hindi ko alam noon kung ano. Kumunot ang aking noo. Napakinggan ko ang yaw, malapit, pabulon, parang dumudugo sa gilid ng tenga ko. Hinawakan ko ang maliit na kamay ng nanay sa dilim at hindi na ako umalis. Tumigil ang mundo sa isang yaw na parang rehas na pumutol ng lahat ng tunog. Ako si Ara. Lumaki ako na may lasa ng pansit sa dila at ng mga tinik ng nakaraan sa likod ng lalamunan. Lumalakad ako ngayon sa Makati na may dalang payong at bitbit na tanong, sino ang totoong aswang, ang nilalang na naglalakad sa gabi o ang taong nagtatampok ng danggal habang kumakain ng danggal ng iba? Hindi ako nagsasalita ng malakas tungkol dito. Ibinububol ko lang para lang sa sarili kong lumang sugat na hindi pa handang humilom. Manatili kayo hanggang dulo kung gusto niyong marinig ang buong kwento kung paano ako nagluto para sa isang kasal na hindi ko malilimutan at natuklasan ang mga lihim na hindi dapat nilalasap. Mag-subscribe at i-like na lang. May mas marami pa akong ilalabas mula sa pugon ng alaala. Huwag ninyo itong iwan, kailangan ko ng mga saksi. Naaalala ko pa ang bahay namin sa antik. Maliit, may puntod ng duyan sa gilid, may sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina tuwing umaga at lumilikha ng mga guhit sa sahig. Ang mga sagwa ng ama ay nakapako sa dingding. Ang ina ako palaging may bakanteng tingin at kamay na may amoy ng sabon at kape. Mga misyonaryo daw sila ayon sa mga kapitbahay. Madalas silang naglalakad sa bundok para magdala ng pagkain at gamot sa mga baryo. Para sa akin, sila ang mundo. Hanggang sa isang gabi na hindi na naming naramdaman ang pag-iyak ng bahay, kundi ang pagnganga nito. Nasadlak ako sa cabinet dahil ako ang takbuhan ng mga bata. Maliit, may pindutan, may pintuan na palaging isinasara kapag may bagyo. Doon ako nagtago nang bumuhos ang kadiliman at mga tunog ng sapatos sa sahig. Naririnig ko pa ang pag-ikot ng susi, ang yabag na nagiging hakbang padyak, ang putol-putol na paghinga. Hindi ako nakita ng mukha maliban sa isang anino na naglakad at naglaway ng salita. Nang bumalik ang katahimikan, nagising ako na may mainit na kamay na humihila sa pintuan. Si Sonia iyon, maliwanag ang mga ngipin niya sa liwanag ng kandila, may hawak na lambat na parang sumayaw sa paligid niya. Dali bata, sabi niya sa akin, at parang may dalawang tinig sa loob ng lalamunan niya. Ang ina ng baryo at isang tao na inuugoy ang kanyang takot. Inihatid niya ako sa madla sa simbahang maliit na may kandila at sa altar na may pamahihin pa rin ang amoy ng herbal. Inuwi niya ako sa semento at tinakpan ng komot, binigyan ng kanin na may bawang at asin. Hindi ko noon alam kung bakit ang lasa ng kanin ay napait at maalat ng sabay. Lumipas ang mga taon. Habang lumalaki ako sa Makati, nagsumikap akong maging chef. Hindi para sa katanyagan, kundi para kunin muli ang kontrol sa mga kamay ko. Ang kusina ang naging aking teritoryo. Doon ko napapakinggan muli ang tibok ng mundo. Ang pag-ikas ng kawali, ang hiyaw kapag sumirit ang mantika, ang tahimik na pag-ayos ng mga kaldero bago sumikat ang umaga. Doon ko natutunan kung paano gawin ang pansit na tumataba sa tamang lasa. Hilaw na sibuyas, bawang na piniprito hanggang maging ginto, at sabaw na may kakaibang lapot na parang alaala. Ang bawat kutsara ay nagbabalik sa akin sa cabinet. Hindi para lumunok ng takot, kundi para iuwi ang panibagong sarili.
Noong 15 ako nang unang malaman ang bahagi ng katotohanan. May usapan ng mga matatanda sa palengke tungkol sa mga nilalang na naglalakad na parang tao. May naging pahiwatig si Mang Ben, ang lalaki na nagbebenta ng isda sa dulo ng kalye, na may narinig siyang kwento tungkol sa mga taong kumakain sa gabi. Hindi ko siya pinansin noon, sinisilip ko na lang ang kawali ko. Nang ilang buwan nga lang, nagsalita si Suleng, ang pinsan ng aming kapitbahay na tumutulong magbenta ng gulay. Hindi basta aswang, sabi niya sa akin habang naglalagay kami ng pinagputol na luya sa supan. May mga taong may ngipin na ayaw ipakita. May iba naman na nagpapanggap na mabuti pero gutom sa dugo ng kapwa. Hindi ko inakala na si Sonia, ang babaeng nagligtas sa akin, ay may tinatagong anino. Nawala ang mga detalye sa umpisa, mga lihim na pag-alis, mga gabi na wala sa kanyang kamay ang pagsasaayos ng kumot, mga bata sa baryo na nawawala nang hindi umaalis ang hangin. Ngunit noong tumanda ako ng kaunti pa at nagsimulang huminga ng mas malalim, may nakita akong larawan sa bahay nila Sonia sa antik. Si Sonia nakaayos sa isang mesa, nakangiti sa harap ng isang plato ng pansit na kakaiba ang itsura. May buntot pagi na inihalo, isang bagay na hindi akin noon marunong pakinggan. Ang ngiti niya sa larawan ay parang nakakatikilabot sa kahabaan ng isang segundo. Nagpa siyang bumalik ako sa antik nang mag-21 na ako. Hindi dahil nais kong ganti agad, kundi dahil ang pagiging chef ko ay naging dahilan para makapasok. Ang mga tao ay nag-iwan ng mga trabaho sa kusina sa mga taong marunong magluto. Plano ko, mag-obserba muna, mag-ensayo ng mga ritual, subukan ang mga orasyon na natutunan ko mula sa mga matatanda sa baryo, at saka gumawa ng plano. Tinuruan ako ni Suleng ng mga galaw, paano magtago ng kutsilyo sa mangkok ng gulay, paano maglagay ng benditadong tubig sa ilalim ng palanggana nang hindi mapansin, paano magbantay na hindi makita ang buntot pagi sa likod ng mga kurtina. Nagdala ako ng maliit na bote ng benditadong tubig na nagsasabog ng amoy ng bilanggit ng bawang at may dala ring orasyon na pinaikli ni Mang Ben. 3 pagkakataon ng pagbikas, may kasamang pag-ihip at pagtulo ng sahig. Hindi ako naniniwala ng lubos sa mga ritual. Alam ko na kailangan ko rin ng ebidensya, ng mga mata na makakita ng inosente, ng mga kamay na magturo kung sino ang dapat managot. Ngunit may mga gabi ring kailangang sumandig sa lumang paniniwala, sapagkat ang takot ay hindi lang takot ng katawan. Ito ay takot ng mga alaala na nag-umpisa sa loob. Ang unang pagtatangka namin ay sa isang maliit na salo-salo, isang panibagong kaarawan ng kapitan ng barangay. Pumunta ako doon bilang tagahatid ng pansit. Simple lang, wala pang rehearsal sa malaking kasal na balak kong saluhin. Niluto ko ang pansit na may bawang ng sobra, nilagyan ng isang hiwa ng luya at isang peraso ng buntot pagi na kuha mula sa bangkay ng isdang ibinenta ni Mang Ben. Ito ay eksperimento. Kung totoo ang sabi-sabi na ayaw ng aswang sa bawang, sana ay sapat iyon. Inihain ko ang pansit sa mesa at tumingin sa mga mukha habang kumakain sila. May ilang napatingin sa akin ng matagal, may umiling ng hindi komportable. Ngunit nang lumipas ang gabi, walang kakaibang nangyari, walang umalis na nagiging halimaw. Ang eksperimento ay nabigo. Nawala ang pagkakataon na madama ang binitaw na galit ko, nag-iwan ito ng panghihinayang at ng tanong, sapat ba ang ritual o talagang may ibang patakaran ang mga nilalang na ito?
Doon ko unang naunawaan na ang aswang na hinahanap ko ay hindi laging nagliliwanag sa gabi sa anyong may buntot at kuko. May aswang na pumapaimbulog sa sinungaling ng ngiti. May aswang na nagsusuot ng uniforme ng pagiging mabuting kapitbahay. At kung ang ritual ay hindi palaging gumagana, kailangan kong baguhin ang paraan. Hindi ako pahirapan ng panlasa, kundi makikipaglaro ako sa kanilang mesa. Nag-apply ako bilang kusinera sa bahay ni Carla at Vito. Hindi ko iniisip noon na sila ang magiging sentro ng pag-ikot ng buhay ko at ng krusada ko. Si Carla ay may mga mata na parang nagluluto rin ng mga lihim. Si Vito naman ay malambing kapag nakaharap sa mga bisita. Ang bahay nila ay isang malaking pintuan sa baryo, puno ng ilaw at tawanan, may mga alahas na nakasabit sa kwarto at may mga plato ng pansit na tila inukit ng pagmamahal. Tinanggap nila ako dahil kailangan nila ng taong mag-aalaga sa kusina, nang hindi nila alam na dalang-dala ko ang kabinete na amoy ng katakutan. Una kaming nag-usap ni Carla sa harap ng kalan. Maraming ginagawa si Vito sa gabi, bungad niya habang hinihawak ang isang kutsara, parang pagsubok. Pero hindi ka dapat matakot. Lutuin mo lang ang gusto namin, simple, malinis, maraming bawang. Napangiti siya at ang ngiting iyon ang nagdala sa akin ng kakaibang aliw at pagdududa. Sa loob ng bahay nila, natutunan kong magbantay sa anyo ng simple pag-aalaga, paano alisin ang plato ng hindi napapansin, kung paano mag-ayos ng mesa upang hindi makita ang maliit na pamampay na ginagawang taguan ng bantang kasinungalingan. Habang tumatagal, naging malaki kami ni Carla. Madalas siyang sumama sa akin sa palengke, pinipili ang pinakamaasim na kalamansi, pumipili ng tamang Mickey. Tila may nagpatakita sa kanya ng kabutihan, nagbibigay siya ng gamot sa mga lola at may mga sandaling napapawi ang kanyang mukha sa kabila ng alon ng mga lihim. Si Vito naman ay palaging tahimik sa hapagkainan, ngunit kapag kami lang ni Carla, may mga sandali siyang tumitirik ang mata at ngumiti ng may pag-aalala. Hindi ko alam kung dapat akong magtiwala, ngunit ang kusina ay natutunan kong hindi lang lugar ng paghahanda ng pagkain, ito rin ay lugar ng pag-asa at pagkakanulo. Sa mga gabi na ako lang ang naglilinis ng kalan, dinadaan ko ang mga kamay ko sa dingding at inalala ko ang cabinet. May mga pagkakataon na inaawit ko ang orasyon ni Mang Ben, 3 maiksing linya at kasunod ang paghahagis ng benditadong tubig sa bintana at naniniwala ako sa katahimikan pagkatapos nito. Ngunit may kakaibang bagay na nangyari, hindi lahat ng gabi ay tahimik. May mga pagkakataon na may amoy na matapang na dumadaloy mula sa kwarto ni Vito, amoy na maalat at may halong getalikong alaala. Hindi ko sinisiyasat agad, bilek-bilek lang ang ginagawa ng aking puso, tumitibok, lumalaban, kumakamot. Isang gabi, habang naghahain ako ng pansit sa isang salo-salo na iniregalo ng pamilya, napunasan ko ang kamay ko sa tela at hindi ko sinasadyang madungisan ang gilid ng plato. Napatingin si Sonia. Doon siya, sumama sa bisita, nakaayos ang buhok, may dalang liliit na bag na tila may kabayaran na dala. Natigilan ako. Hindi ko inaasahang makikita ko siya sa mga ganitong okasyon. Siya ang babaeng nagligtas sa akin dati. Siya rin ang babaeng may ngiting pumipigil sa lahat ng luha. Lumapit siya sa akin at tinanong ng may katahimikan, "Ara, kamusta ang trabaho mo rito?" Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang tinig niya ay parang nanghihinayang at may halong pag-aatubili. "Ayos lang ma," sabi ko. "Maraming bawang ang sinasama ko." Ngunit may mga gabi ring hindi maipaliwanag. Isang basong may tubig na may amoy ng asin ang natagpuan ko sa ilalim ng lamesa. May maliit na bakas na tila nagpapatunayan na may dampi sa kanya.
Hindi ako agad kumilos, mas pinili kong mag-obserba. Ang laro ay hindi dapat hindi planado. Hindi ako pwedeng maging impulsive na bata sa cabinet na susubok agad sa dilim. Habang pinagluluto ko ang pansit para sa kasal na malaki, ang kasal na balang araw ay magiging aming pagkakataon, nagsanay ako ng maraming paraan. Secret compartment sa ilalim ng kawali para sa kutsilyo, maliit na palanggana na may benditadong tubig na nakatago sa ilalim ng lamesa, at isang orasyon na hindi ko pinag-uusapan sa iba. Ipinakita sa akin ni Suling kung paano itago ang buntot pagi sa ilalim ng isang balat ng isda na parang palamuti. Isang bagay na malaman ko ay makakatulong sa pagkuha ng tiwala ng mga nagmamahal. Ngunit palagi kong iniisip, paano ko patotoanan ang kasamaan? Paano ko hihimilin ang aking sarili na gamitin ang pinagluguguhit na mga kasangkapan? May isang gabi na sumunod ako sa kanila patungo sa isang pagdiriwang sa bahay-bahay. Nakita ko ang mga mata ni na Carla at Vito na nag-uusap sa isang sulok, may lihim na hindi nila sinasabi. Napansin kong nag-aalangan silang magsalo-salo sa pansit na inihain. Tumingin sila sa akin na para bang hinahanap ang isang palatandaan. Lumapit si Carla at hinawakan ang kamay ko ng bahagya at sa kanyang mga mata ay may paghingi. Hindi para sa kapatawaran, para sa pangunawa. Ara, sabi niya, hindi lahat ng aming ginagawa ay mali. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Kahit na lumalapit ako sa kanila, may mga sandaling bumabalik ang kabataang natago sa kabinet, ang pagnganga, ang pag-iyak ng walang mata, ang tanong kung sino ang pinagsisisi. Alam kong ang paghihigante ay hindi simpleng kainin ang puso ng ibang tao. Ang paghihigante ay maghuhugas ng iyong sarili mula sa dugo at baka ikaw ang matuklap pagkatuyo na lamang. Ngunit may nagtutulak sa akin ang pagngingit-ngit ng hustisya na hindi pa naibibigay. Kinabukasan ng kasalan, kinaharap ko ang unang malaking pagsubok. Si Sonia ay nasa kasalan, nakaayos ang puting tela sa kanyang ulo habang may dalang maliit na plato na may pansit. Hindi ko inakala na makikita ko ang sarili ko noon sa pinakamalaking mesa ng buhay. Ako ang tagaluto, ang tagapag-aayos, ang taong may alam sa tamis at alat ng pag-ibig. Ngunit ang puso ko ay parang nasa sabaw, kumukulo at nagtataka. Nang lumapit siya, may ngiting pumapawi at may halong kalumpatan. Sino ang nagluto nito? Tanong niya habang tinitingnan ang pansit na inihain ko sa mesa. Ako, Sonia, sagot ko at hindi ako nakitingin sa kanya ng diretsyo. Ang unang pagsubok ay mali, hindi ito nagbunga ng malupit na kaparusahan o paghihiwalay ng totoo at kasinungalingan. Naging maliwas ako, ang plano ko ay tumalon sa kanilang mundo nang wala pang sapat na armas. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa loob ng kusina ni na Carla at Vito, natutunan ko ang mga bagay na hindi ko inaasahan, mga bagay na nagliligtas at sumisira ng sabay. Natutunan kong magluto hindi lang para sa gutom ng katawan, kundi para sa kagutuman ng kaluluwa. At habang ako ay naglilinis ng huling kawali sa gabi bago ang malaking kasal, naramdaman ko ang isang pag-iking sa hangin, parang may paparating na sigaw. Mabilis ang tibok ng puso ko at may amoy ng kandila at bawang na lumulutang. Hindi ko alam kung ang darating ay tagumpay o problema, ngunit may malalim na paniniwala ako na sa kusina na ito magsisimula ang sagot. Pinunasan ko ang daplis ng mesa at inihanda ang isang kutsara na may kaibang templa. Hindi panghihigante lamang, isang bagay na maaring magbukas ng pinto ng katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. May mga lihim na sisibol, may mga muka na kinakailangang mabunyag, at may isang Sonia na kailangang humarap sa kanyang sarili. Ang kasal ay mahaba pa at ako ay maghahanda.
Hindi lamang para sa panlasa ng bisita, kundi para sa pagsubok ng aking loob. Hinimlay ko ang kutsara sa palad ko at pinisil dito ang init na nanggagaling sa lutuan. Ang timplang inihalo ko ay hindi lamang mga pampalasa. May halong pulbos ng luya, isang piraso ng pinag-usok na asukal at isang kakaibang damo na natutunan ko mula kay Suleng. Hindi pang pamanlasa lang, kundi pang bukas ng alaala. Habang iyon, sunod-sunod ang pagdagsa ng mga bisita sa malaking bulwagan. Ang mga ilaw ay kumikislap sa mga palamuti at ang saliw ng banda ay nagdudulot ng mga ngiti na parang anino. Maganda, ngunit may tinatago. Tinawag ako ng isa sa mga dalaga upang magsilbi at ang puso ko ay parang pumapalo sa dibdib na ayaw umilaw. Nakatitig ako sandali sa mukha ni Sonia at nakita ko ang linyang hindi napapawi ng iyong ngiti, ang takot na tila humihimlay sa ilalim ng puting tela ng kanyang ulo. Lumapit ako ng dahan-dahan, sinuong ang tanikalang palad ng mga mata ng mga kasama sa mesa. Sonia, bulong ko, at siya'y tumingin sa akin na parang natatanong kung karapat-dapat siyang umasa. Tikman mo muna ng kaunti, sabay lahad ko ng kutsara na may pansit. Hindi ko sinabi ang mga salita ni Suleng. Hindi rin ako nagpahayag ng anumang banta. Ang pagkilos ko ay simple, isang inaalok na pagkain, isang pag-anyaya sa labas. Tumayo siya ng may kalakip mapag-aalangan. Ipinagdiinan ko ang sarili na hindi ito dapat maging palabas. Kung may liwanag mang dapat sumilay, huwag nating gawing madugong pag-akyat. Inakay ko siya palabas ng bulwagan sa maliit na hardin kung saan ang hangin ay mayaman sa amoy ng bulaklak at ng usok ng pinapalay. Sa ilalim ng buwan na nagmumukhang pilak sa hibla ng dahon, biglang tumigil ang musika at ang boses ng maraming tao ay naging malabong alon. "Anong nangyari sa iyo, Sonia?" Tanong ko nang hindi muna tinanaw ang kutsara. Ni hindi niya nabanggit ang anumang salita tungkol sa kasal, ang mga palad niya ay naninginig. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata na kanina'y punong-puno ng maskara ay nakalusaw sa kumikislap na ilaw ng hardin. "Ara," bulong niya, parang bulong na pinutol ng hangin. "Alam ko na may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Itong kutsara," sabi ko, "hindi pang parusa. Gusto ko lang malaman ang totoo. Kailangan ko ring malaman para hindi lamang akong maghikanti kung mali ang aking hinuhusgahan." Hinawakan ko ang kanyang kamay ng marahan upang ipadama na hindi ako isang makasasala na nakasisigaw sa dilim, kundi isang tao na naghahanap ng tawad at linaw. Munting pagdududa ang pumailan lang sa kanyang muka. Napuno ako ng kaba, napaisip kung ang paraan ko ba ay pagiging tuso o pagkukunwari ng malasakit. Ngulit may isang bahagi sa akin na higit pang tumibay. Hindi ako nais na maging refleksyon lamang ng galit na una kong dala. Nais ko ang katotohanan ay lumabas sa paraang hindi magpapatay ng kabutihan sa loob ko. "May naiwan silang bagay sa aking kwarto," simula ni Sonia, at ang kanyang tinig ay tila pumutok. "Hindi naman, hindi iyon ang dahilan. Akala ko noon, kung papayag ako sa kanila, sasabihin kong kasalanan ko, tatapusin nila ang lahat. Sinasabi nila na hindi kami makakatanggap kung hindi ako makikipag-ayos sa kanila." Napahinto siya at hinawakan ng kutsara. Sinubukan nila akong kumbinsihin na isakripisyo ko ang dangal para sa pamilya. Pinapaalala nila na may mga utang, may mga pangakong hindi nasunod. Habang nagsasalita si Sonia, bumabalik lahat ng maliit na pangyayari, mga tingin na hindi sinasadya, ang pag-alis sa mesa ng may pag-aalinlangan, ang mga pahayag ni Carla na parang may nakatagong kahulugan. Ang pagkakasal sa harap ng maraming saksi ay hindi naging kasiyahan kundi larangan ng mga anino. "Ano ang sinasabing iyon?" tanong ko, mahina ngunit matuwid.
Hindi ko hinayaan ang galit na kumawala. Pinipilit kong panatilihin ang boses na mapagkalinga kahit na naguguhit sa loob ko ang pagnanasa na magtanong ng malupit. Sinabihan nila ako na may mali na nangyari kay. Huminto siya, pumupuyos ang mga luha. May naglaho ara. May isang batang babae na hindi na umuwi. Sila raw ang may alam at ipinilit nila na ako ang sasagot para itigil ang paghahanap. Sabi nila, ikaw lang ang makapagsusugal ng kapalaran ng pamilya. Lumubog ang kanyang ulo. Akala ko noon na kung ako ang sasagot, mawawala ang problema. Mga utang, mga paratang, mga mata na palaging tumitingin. Kaya tumanggi ako sa sarili ko. Tiningnan nila ako na parang isang gamit. Sa pagsambulat ng mga salitang iyon, pumakpak ang mga alaala sa akin tulad ng mga larawan na ibinabaliktad. Ang asin na tatagpuan ko sa ilalim ng mesa, ang bahagyang bakas na tila nagpapahiwatig ng isang pagdampi, ang mga maliliit na hakbang na hindi ko naunawaan noon. Kung totoo nga ang sinabi ni Sonia, hindi lamang simpleng pagnanasa ang nasa likod ng mga kilos nila. May mas madilim na plano na kasentrado sa pagmamaniyobra ng kawalan ng kapangyarihan. Paano mo nasabi ang lahat ng ito sa kanila? Tanong ko, una sa pag-iwas na magbulag-bulagan. Bakit tatanggapin iyon ng mga taong tulad nila? Sino ang nagsabing magpatawad sa kanila? Tumango siya ng saglit at isang tinig na halos mas lunok ng hangin ang sumagi. Dahil pinagbantayan nila ako. Sabi nila, kung hindi ka tatanggi, babaguhin namin ang kwento. Sasabihin naming may kinalaman ka sa pagkawala. Sasabihin naming nagkasala ka at hindi ka na makakabangon. Akala ko noon na mas mabuti na ako ang sisikmurahin sa kanila para sa amin, na makakamtan namin ang katahimikan. Ang kanyang mga salita ay parang kinsing kutsara na huhulog sa aking palad, malamig at malalim. Hindi na ako nakatitig sa kanya lamang, nakatitig din ako sa direksyon ng mga bintana, kung saan naroon ang mga mata ng karamihan, mga mata na sa hindi malay na paraan ay tagamasid sa pag-ikot ng kwento ng buhay ng iba. Sinong nawawala? Tanong ko at hindi ko sinasadya kung gaano kasakit ang tunog ng tanong na iyon. May isang takot na pumaligid, ang takot na baka may mas malaking sugat kaysa sa inaakala. Hindi niya sinagot agad. Binuklod ng kanyang mga daliri ang tabas ng kutsara. Isang bata, ang pamangkin ni Carla, sabi niya sa wakas at tumingin sa buwan. Nagsimula ang lahat noong hindi nila pinapaniwala ang mga taong nagtatanong. Sabi nila, baka tumakas lang. Sabi nila, huwag mag-ingay. Ngunit may mga bakas na hindi mo inaakala. Sa mga sandaling iyon, isang maliit na pag-igting ang bumalik sa akin. Hindi na ito ang simpleng paghahangad ng personal na paglutas. Nagkagulo ang mga dahilan, ang paghahangad ng katarungan, ang pagnanais na hindi magdulot ng bagong sakit at ang lumalalim na responsibilidad na hindi ko pinili noon, ngunit hindi ko rin kayang ipikit ang mga mata. Kung ganoon, sabi ko, hindi na ito personal na laban. Kailangan nating malaman ang buong kwento at hindi ako maghahasik ng pagdurusa sa sinuman nang hindi unang sinubukan ang pag-asa. Ngunit bago kami makarating sa anumang plano, narinig namin ang mahinang pag-iyak mula sa malayo, mga pag-uusap na parang mga hugas ng alon na bumabalik sa amin. Sa loob ng gulwagan, may nagtataas ng tinig, may nagmamadaling hakbang. Nakita namin sa liwanag ng bintana ang anino ni Carla at Vito na tila nasa gitna ng pagtatalo. May kasama silang isang lalaki, isa sa mga kamag-anak at ang mukha niya ay mabigat. Huwag mo akong ilagay sa gitna ng gulo, sigaw ni Carla at kitang-kita ang pagkabalisa sa kanyang noo. Hindi totoo ang sinasabi ni Sonia. Tumigil ako sandali, nararamdaman ang bigat ng bawat salita na bumulong sa hangin. Ang pagpipilay na gagawin ko ay hindi lamang simpleng pagkilos ng paghihigante,
Kung paaalamin ko ang katotohanan, kailangan kong piliin kung paano ito ilalabas sa paraang hindi magpasiglab ng walang habas na digmaan sa pagitan ng mga pamilya. Tumayo kami ni Sonia ng sabay. Hindi na natin dapat idaan sa alitan, sabi ko sa kanya. Lumabas na tayo. Hahayaan kong makita nila na may taong handang makinig, hindi para magparusa, kundi para magbigay ng pagkakataon. Halos hindi pa rin ako sigurado kung iyon ang tamang desisyon. Ngunit ang malamlam na sinag ng buwan, ang bayayad na simoy ng hangin at ang manghihinging boses ni Sonia ang nagbigay daan. Hindi ako babalik sa madugong landas ng paghihigante nang hindi masusubukan ang ibang daan. May mga lihim na kailangang mabunyag, ngunit ang paraan ng paglalandat ay magsasabi din kung anong uri ng tao ako sa dulo. Bumalik kami sa bulwagan at ang mga mata ng mga tao ay agad na nakatuon. Sa sandaling iyon, si Vito ay lumapit na may galaw ng depensa. Ang mga pangakong ibinuhos niya kanina ay naglaho, ang kanyang mga kamay ay kumikilos na parang nagtatakip sa isang bagay na sadyang hindi dapat mailantad. Ara, wika niya, at may pagkaalanga sa boses. Anong ginagawa mo? Anong pinakain mo kay Sonia? Você está no meio de uma frase, pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Ang mga kapitbahay namin nagsabi na may nakita raw silang lalaki na may suot na itim na jacket na naglalakad malapit sa aming bakuran, kwento niya, at ang kanyang tinig ay pumipigil sa pagputok. Malamang na nagtataka ang lahat kung bakit hindi agad ipinabatid, wika ko. Ngunit ngayon, kailangan nating linawin ang mga sandali. Sino ang huling nakakita sa bata? Sino ang may alam ng kanyang mga kakaibang kilos? At kung may bakas, ihayag natin. Isa-isa, nagsalita ang mga tao. May isang kapitbahay na umangat ng kamay at nagdala ng maliit na piraso ng tela, mga labi ng tali ng sapatos, tila tinahi ng madalian. Nakita ko ito sa likod ng bakuran nila, sabi niya, parang naipit sa mga sanga. Nang lapitan namin ni Sonia ang labas, tumingin ako sa paligid. Ang buwan ay tumitigil sa paglingon sa maliliit na bintana at ang hangin ay dumadampi sa mga dahon ng mangga. Ang amoy ng lupa matapos ang ulan ay nagbigay ng kakaibang tiyaga sa amin. Ang hukay ng mga bagay na nakatago ay minsang sumisigla sa ganitong gabi. Maaali ba akong tignan ang silid ni Carla? Mahina akong bungad. Kung may bakas man, mas madaling makita kapag tahimik. Sumang-ayon si Carla at kami ni Sonia ay naglakad pataas sa maliit na hagdan tungo sa silid. Pinatigil ko ang paghinga nang maabot namin ang pinto, hiyang-hiyang ang katahimikan. Ang kama ay hindi pa natanggal ang pagkakalatag ng kumot, may mga laruan na kalat sa sahig. Isang maliit na tsinelas ang nakasilid sa ilalim ng aparador. Huling nakita dito, panibagong pahayag ni Sonia at nagmuni-muni. Naglaro siya rito habang nagluto ako. Tinawagan ko siya pero ni hindi tumugon. Napatingin siya sa tsinelas at napabuntong hininga. Hindi ito kanya, dagdag niya. Ang tsinelas na ito parang mas maliit. Inabot ko ang tsinelas ng dahan-dahan at napansin ko ang isang maliliit na mansa sa loob. Hindi matukloy na kulay, hindi malalim, ngunit sapat na para tumindig ang balahibo ko. Bago pa man ako makapagsalita, may kumatok sa pinto ang silid. Bumaba kami at nakita si Ramon na may hawak na supot ng damit. Ang nakita ko, sagot ni Ramon nang mapansin ang aming pagtingin. May naisip ako kanina. May nakita akong piraso ng tela sa likod ng kubo nila sa bakuran. Akala ko basura lang. Dinala ko na lang dahil baka may gamitin pa. Inilabas niya ang supot at nagkabuhol-buhol ang mga tingin. Ang isa sa mga piraso ay may maliit na guhit tulad ng marka ng tinta o dugo, hindi malinaw. Ang bulwang ay napuno ng isang malalim na katahimikan na may bahid ng pagkatakot. Tumingala si Vito at ang mga ugat sa kanyang noo ay nangingibabaw. Anong sinasabi ninyo? Mga hinahawakan niyang basura namin at inilabas rito? Anong intensyon ninyo? Galit niyang tanong, ngulit may halk ng kaba.
Hindi ito usapan ng konsentidor o paninirang puri, sagot ko nang may maigtik na pagkamatiyaga. Kung may bakas, kailangan nating makita at ilagay sa tamang konteksto. Huwag nating hayaan ang damdamin ang magtakda ng hustisya. Ginawa ko ang usapan. Ilalagay namin ang mga piraso sa gitna at bawat isa sa mga naroroon ay magpapaliwanag kung kailan at saan siya noon ng gabi ng pagkawala. Para hindi pugutan ng hangin ang mga posible namang magsisinungaling, pinakiusapan ko ang lahat na magsabi ng totoo sa harap ng baka, hindi bilang isang pag-uusig, kundi bilang paghanap ng katarungan. Unang nagsalita ang matandang babae, si Aling Nena, kapitbahay na malapit sa bakuran. Ako ang huling nakakita sa bata bago magdilim. Nasa labas ako, namamalengke at nakita ko siyang tumatakbo sa harap ng aming bahay. May lalaki nga na nagdaan, mga 10 minuto pagkatapos pero akala ko'y naglalakad lang. Hindi ako pansin kung anong suot niya. Sumunod si Carla at ang kanyang kwento ay nagkaroon ng mga puff, mga pagkakataong siya'y napahinto, napalitaw ang luha. Nagpunta ako sa kusina at inabala ako ng pag-ihaw. Nang bumalik ako, wala na siya. Iniisip ko, baka nagpunta lang siya sa kapitbahay. Hindi ko naisip na mawawala siya ng ganyan. Lumapit si Vito. Ako ay nasa kabilang bahagi ng bahay, sabi niya, at mayroong pagkaprinsipyo sa pananalita. Inayos ko ang mga karwahe. Hindi ko nakita ang anumang tao na kahina-hinala. Wala akong nilihim. Ang bawat salaysay ay nagdagdag ng mga piraso, ngunit hindi pa rin bumubuo ng larawan. Hanggang sa tumayo si Ramon at ang mukha niya ay nagbago ng kulay. Ako ang nagpunta sa likod ng kubo ng gabiring iyon. Malabong pahayag niya. May tinakbuhan akong unggoy. Ay hindi, may tumawag sa akin mula sa kadiliman. Akala ko'y isang kaibigan na naghahanap ng tulong. Hindi ko nakita ang bata. Ngunit may nakita akong dalawa na nagtataguan, mga anino lamang, at may nakita akong sapatos. Ang mga mata ni Carla ay nagliyab. Anong klasing sapatos? Sabihin mo. Nakatakip, sagot ni Ramon. Parang pinipigil ang mga salita. Hindi ko inaasa na malaki ang magiging kahihinatnan nito. May mga nag-uusap sa Ilonggo, mga ambon ng paghihinala ang nagtrabaho sa pagitan ng mga tao. Ang ilan ay nagtuturo kay Ramon, ang ilan ay tumunaw sa pagkaboring. Alam mo na, when a household secrets begin to surface, it is the small accidental details that often break the dam. Anong ibig mong sabihin na may dalawang nagtataguan? Tanong ko ng diretsyo. Tumunog ang mga hakbang sa hagdanan. Biglang bumakas ang rear door ng bahay at pumasok ang batang lalaki ng kapitbahay, si Mateo, na sumisigaw habang may hawak na maliit na laruan. Nakita ko, sigaw niya, nakita ko yung maliit na tsinelas sa ilog. Hindi niya natapos ang pangungusap nang makita ang mga matang tumotok sa kanya. Lumunog si Vito, nagkatinginan ang lahat. Saan? Ilan ang nakita mo? Tanong ni Carla, halos nagmamakaa. Sa tabi ng ilog, sagot ni Mateo, at ang kapayaan na dala niya ay parang bagong punit sa banda ng katahimikan. Bumaba ako ng umaga dahil naglalaro kami ng mga kapwa. Doon, may nakita akong maliit na tsinelas na tila inilibing sa buhangin. Tinulungan ko siya dahil parang nasaan yung iba. May isa ring pirasong tela doon, may natanggal na butas. Hindi ko mapigilang huminga ng malalim. Mahahalata ba natin kung kaninong tsinelas iyon? Tanong ko, may marka ba? May anumang bagay na mag-uugnay dito sa bata na nawawala? Mukhang parang gawa sa tela na kinakalakal ni Mang Tonyo sa palengke, sagot ni Mateo. Bata pa man, ngunit matalas ang pag-alam. Hindi niya karaniwang ginagawa iyon sa mga bata ng aming lugar. Nagkatinginan ang mga nakatindig.
Ang pangalan ni Mang Tonyo ay bumalot sa hangin, isang tindero sa baryo na kilala sa mga murang laruan at tela. Ngulit ano ang koneksyon ni Mang Tonyo sa pagkawala ng bata? Hindi maliwanag. Ngulit ang pagbanggit ng pangalan ay sumabog sa bulwagan na parang susi sa susunod na kabanata. Kung ganoon, sabi ko, nagbabalik loob na may estratehiya. Kailangan nating pumunta sa ilog. Kung ang mga bakas ay nandoon, baka may makitang ibang ebidensya, mga bakas sa buhangin, mga kadenang hindi dapat nandoon. Kung hindi natin susuriin, mawawala ang pagkakataon. May pag-aalinlangan sa mga mata ng ilan, takot na lumabas sa gabi, takot sa paghahanap. Ngunit ang kalungkutan ni Carla ay mas malakas kesa sa takot. Ang kanyang mga kamay ay ginapos sa isang hugis ng pag-asa. Kita ninyo, bulong niya, huwag na sana kaming maghintay. Kung nandoon ang tanda, baka doon din ang sagot. Lumabas kaming 5 tao, si Carla, si Sonia, si Vito, si Ramon at ako. Ang ilaw mula sa buwan ay nagbigay ng malamlam na landas at ang daan patungo sa ilog ay may mga yapak ng damo at lapok. Dumaan kami sa lupain ng mga tanim na palay at ilang paminggal at habang naglalakad, tahimik kami. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nang marating namin ang ilog, napansin ko ang mga malakristal na kumpas ng tubig naglalaro sa ilalim ng liwanag. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang lupa sa bangko ay may preskong marka ng pagdaan, mga maliit na yapak ng tsinelas, ilang bakas ng bisikleta, at may isang maliit na bahagi ng tela na dahan-dahang nakabuka mula sa buhangin. Inabot ko ang tela at pinunasa sa palad ko. Ang amoy nito ay mainit pa, hindi maituturing na malinis, may bakas ng putik. Hinawakan ni Vito ang gilid ng lupa at napilitang ibuntin ang buhangin. May nakita kami, isang maliit na laruan, isang maliit na kahoy na trako na tinahi ng maling sinilod, at isang maliit na piraso ng damit na may kakaibang tahi na parang sining ng bata. Sa sandaling iyon, may narinig kaming tunog, mga yabagan mula sa likod ng mga palayan. Isang tinig ang nag-unol at isang mata ang kumislap. Si Ramon ang unang nagsiyayat ng ulo at ang kanyang mga kamay ay namumutla. Ano yun? Tanong ni Carla at ang kanyang boses ay halos pumapayat. May nagmula sa gilid ng mga punong kamayan, isang lalaki, basang-basa ang paa at ang mukha niya ay walang katiyakan. Ang lalaki ay may hawak na mabigat na bag at ang mata niya ay parang nagmamadaling lumayo. Nang mapansin kami, tumingin siya ng may pangamba. "Hoy!" sigaw ni Vito ng palihim at ang kanyang mga kumpo ng kamao ay lumuson. "Sino ka? Anong pinagagawa mo rito sa gabi?" Ang lalaki ay nagpos at pagkatapos ay nagtatangkang tumakbo patungo sa gilid. Ngunit sa mabilis na pag-unlad ang pangyayari, may isang kamay na umabot sa balikat niya, hindi mula kay Vito, kundi mula sa tabi, si Aling Nena na tila may tapang na hindi namin inaasahan. "Huwag mong galawin," utos niya. "Tayo ang makikipag-usap sa iyo dito." Napigilan ng lalaki, napatingin siya sa amin at ang kanyang dibdib ay mabilis ang pag-angat. Matapos ang ilang sandali, may naipit na salita na lumabas. "Hindi ko gustong masangkot," sambit niya. At ang boses niya ay parang tinik sa lalamunan. "Kailangan ko ng pera, nagkamali ako." "Nagkamali? Kung ano?" Ang tugon ni Sonia, matalim at puno ng galit, ngunit may pagnanais na malaman ng lahat. "Saan mo nakita ang bata? Ano ang nangyari?" Ang lalaki, nagpakilalang si Tony, ay tumingin sa lupa. Hindi nila sinasadyang. Hindi ko sinasadyang dahan-dahan niyang lumakad papunta sa akin. Akala ko ay maglalaro lang kami.
Sinundo ko at dinala sa tabi ng ilog. Naglaro kami ng truck. Hindi ko sinubukan na saktan siya. Nawala siya nang mag-akyat kami sa bundok. Umakyat siya ng mataas at nadulas. Nahulog siya sa may batuhan. Sinubukan kong iligtas siya, pero tigil ang mundo sa paligid. Ang mga salita ni Tony ay bumigat at madulas. Hindi ko hinayaan ang kolektibong hula ng paghuhusga. Nagkunwaring kalmado. Saan niya nahulog? Tanong ko. Naasan ang katawan niya, Tony? Muling naglakad ang kanyang mga mata sa aming mga mukha. Hindi ko siya nakita matapos yun. Nagulat ako at tumakbo. Natakot ako. Iniwan ko ang bag ko doon. Nagbalik ako pagkaraan ng ilang oras pero wala na siya. Hindi ko sinabi dahil natakot ako. Ang lamig ng gabi ay tila lumamig pa. Ang ilog na dating nagmumuni ng puwan ay nagmisto lang may lihim na komplikado. Sa likod ng aming mga dibdib, ang tanong na nakakasinlaw, totoo ba ang kwento ni Tony? O may tinatago pa siyang ibang bahagi? Bumalik kami sa bahay kasama si Tony. Nakagapos ang mga kamay niya sa simpleng lupid na hawak ng aling nena at ang mga sakinang tinig ay nagngingingit ng iba-ibang reaksyon. May pumapalo ng palad, may umiiyak na may hawak na damit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang litrato ng alaala ng bata. Mga ngiti, mga hirit, mga bagay na sasaksik sa kanila mula sa nalalabi. Sa loob ng bulwang, tumayo ako sa gitna at tumingin sa mga mata ng lahat. Hindi pa natin natatapos, Aniko. May sinabi si Tony, ngunit hindi sapat iyon. Kailangan nating alamin kung ano ang talagang nangyari sa lugar kung saan sinabing naganap ang aksidente at kailangan nating malaman kung may tumulong o may sumupil sa kanya pagkatapos nitong lahat. Kung siya'y nagtatagumpay sa pag-iiwan, may mga bakas na magpapakita ng katotohanan. Ang ilan ay napahiya, ang ilan ay nagdadalawang isip, ngunit sa puso ni Carla may kumislap na pag-asa. Kung may dalawa na nagtataguan gaya ng sinabi ni Ramon, aniya, bakit may isang taong nagtitinda ng tela ang napunta sa pangalan niya? Tama, pagsaayon ko. Ang pangalan ni Mang Tonyo ay dapat isama sa investigasyon bilang saksi, ngunit hindi ito hadlang para tingnan ang ilog at ang bundok. Kung nandoon ang bakas, makukuha natin ang kasagutan. Nang tumingin ako kay Ramon, nakita ko ang kanyang mga mata, may kakaibang kislap, parang may nagsipagligo sa kanila ng mga tanong na hindi pa nasasagot. May sasabihin ka ba, Ramon? Tanong ko ng mahina. Tinitigan niya ako ng matagal, parang may pasa sa mga salita. Hindi ko naisip na aabot dito, wika niya. Hindi ako lumalabas sa barangay. Pero nung nakita ko yung dalawa sa gabi na iyon, may nakita rin akong isang maliit na piraso ng kwintas, tulad ng maliliit na perlas, parang piraso ng larong pandekorasyon ng bata. Ang kanyang pagbubunyag ay nag-iwan ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa dati. Kung may piraso ng kwintas na nandoon, ito ay maaaring mag-ugnay sa isa pang kamay, sa isang tao na madalas magsuot ng ganoong kwintas. Ang larawan ay unti-unting nagiging mas malinaw, ngunit napakaraming kahong kailangang buksan. Hindi ko pinilit na magdesisyon nga agad. Kakailanganin natin ng masusing paghahanap sa bakin ng bundok at ilog bukas, hindi ngayon pa. Ngunit ang bakas na ito at ang mga salaysay ay magbibigay sa atin ng direksyon. Para sa ngayon, ipapayo ko na magpahinga muna ang lahat at huwag mag-iwan ng lugar. Ngunit si Vito ay hindi mapakali. Hindi ba natin tatawagin ang mga otoridad? Tanong niya. Ang tono ay may patak ng sabik na pag-asang maidadaloy ang bigat sa maliit na balde ng hustisya. Kung tatawagin natin agad, baka may mga ebidensya na mawawala, sagot ko habang tinitigan ang mga muka. Ngunit kung hindi, baka may mangyari sa taong dapat magpatotoo. Kailangan nating gawin ito ng maingat.
Unang hakbang, suriin natin ang ilog at bundok. Ikalawa, itala ang lahat ng sinasabi ng mga saksi. Ikatlo, kung may makikitang irregularidad, saka na lang natin hihilahin ang mga opisyal. Huwag tayong magpadalos-dalos. Ang gabi ay nauwi sa pag-aayos. May mga taong naghatid ng takip at pagkain kay Tony. May nag-abot ng tubig at si Carla ay nanatiling tahimik, pinipilit ang mga luha sa mga palad niya. Sa likod niyang buong bahay, habang ang mga anino ay nagsasayaw sa pader, tumayo ako ng kaunti at pinilit iling ang isip ko. Ang bawat desisyon ko mayon ay magkakaroon ng malayang epekto sa mga pusong umiibig at nasaktan. Hindi pa tapos ang gabi. Marami pa ang dapat ilahad at maraming pintig ng puso ang naghihintay ng sagot. Sa umagos na ilog may nakatagong litanya. Sa bundok, maaaring may isang bahagi ng kwento na hindi nais matanggap ng iba. Ngunit sa loob ng bulwagan, may isang katahimikan na may pangako. Hindi na kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Hindi para magparusa, kundi upang magbigay ng kapayapaan sa isang pamilya na nagdurusa. Nang kami maghiwalay pansamantala upang magpahinga at maghanda sa paghahanap sa umaga, may mga matang nagtagpo sa dilim, mga matang puno ng pangako at pangamba. Hindi ko alam pa kung ano ang madidiskubre namin bukas, ngunit batid ko na ang daan patungo sa liwanag ay madalas madapa sa mga anino. Kailangang maghanda ang aming mga puso para sa anumang maaaring dumating. Sumiklab ang umaga na may manipis na hamog. Ang ilog ay kumikislap na parang pilak sa ilalim ng unang liwanag. Nagtipon kami muli sa harap ng bulwagan. May dala-dalang mga lampin, lubid at iniwang tsinelas na maaaring magsilbing bakas. Hinati ko ang grupo. Sina Ramon, Vito at dalawa pang nagsisiyasat ang sasaklawan ang pampang. Si Carla at ako ang aalis pa itaas, susubaybay sa makipot na daan patungo sa bundok. Tahimik ang bundok, tanging huni ng kuliglig at pag-agos ng tubig. Sa pampang, napansin ni Vito ang mga bagong bakas sa putik, maliliit, tila walang sapin sa paa. Habang sumisilip ako sa ilalim ng isang liit na palumpong, may kumislap na puting bagay sa luwad. Isang piraso ng kuwentas, may maliliit na perlas, ang mismong paglalarawan ni Ramon. Inabot ko ito sa daan-daan. May bakas ng bulok na tugtugin ng panahon at dugo. Nagpasa si Carla sa kamay ko at napahinto. Ito ang tagulaylay, bulong niya. Ang boses ay basag sa pag-asa at takot. Hindi pa malinaw kung kaninong kuwentas ito, ngulit ang bakas ay nag-uugnay sa gabi na iyon at sa mga taong naglalakad sa dilim. Nagtinginan kami, alam ng bawat isa na ang natagpuang iyon ay magsisimula ng bagong yugto ng paghahanap. Tumingin ako sa mga muka ng kasamahan ko. Huwag nating papayagang mawala ang bakas, sabi ko. Susundan natin ang mga yapak pataas at magtatabi tayo ng plaka ng lugar. Kung may nakakita o may nagdala ng nasabing kuwenta sa bayan, lalabas ang kwento. Habang tumataas kami sa daan, naramdaman ko kung kumakapit ang hangin sa mga damit namin. Parang paalala na may mga lihim na nakabaon pa sa lupang ito. At ang bundok ay hindi magpapahintulot na madaling matuklasan ang katotohanan. Ngunit hindi kami titigil. Susundan namin ang landas at sa bawat hakbang bubuo kami ng katibayan na maglilinis sa dilim ng gabing iyon.